Ang pelikula na ito ay umiikot sa buhay ni Ray Shusmith. Siya ay isang hitman for hire na binabalanse ang kanyang mga kriminal na gawain sa kanyang mga obligasyon sa mga kaibigan at pamilya. Mayroon siyang 7 taong gulang na anak na babae, si Brittany, at ang kanyang dating asawang si Jacinta. Si Ray din ang nag-aalaga sa kanyang kapatid na may sakit na si Bruce. Sa simula ng episode, nakipagpulong si Ray sa kanyang boss na kasamahan ni Freddy, na si Matty. Tinatanong niya si Matty kung bakit hindi niya tinayaang isinusugal ni Freddy na pera. Sa una, sinubukan ni Matty na magsinungaling at umiwas sa tanong ni Ray para makaiwas siya sa sitwasyon, ngunit nang patuloy siyang pinipilit ni Ray, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Dahil dito, tinuruan siya ni Ray ng leksyon sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya pababa ng hagdan. Nang maglaon, nakipagkita si Ray kay Freddy sa isang nightclub para kolektahin ang kanyang bayad. Walang pera ang kanyang boss sa ngayon, posibleng dahil natalo siya sa pagsusugal. Kaya, sinabi ni Freddy kay Ray na maaari siyang mangolekta ng $12,000 mula sa isang taong may utang sa kanya at itago ito para sa kanyang sarili. Sumang-ayon si Ray ngunit sinabi niya sa kanyang boss na kakailanganin niya ng isang kasama para tumulong sa kanya na mangolekta ng utang. Obligado at ipinadala ni Freddy ang isa sa kanyang mga tauhan, na si Nick, upang tulungan si Ray sa pagkolekta ng utang. Sa susunod na eksena, nagmaneho sina Ray at Nick sa isang lugar na tinatawag na Ashfield upang hanapin ang may utang na nagngangalang Terry. Noong una, walang awa na binugbog ni Nick si Terry, ngunit ayaw magbayad ng matandang lalaki at sinabing wala siyang pera. Sinabi ni Terry na magkakaroon siya ng pera, ngunit aabot pa ito ng 1 linggo. Nag-iisip si Ray ng ibang paraan para takutin ang kawawang si Terry. Hinihingi niya ang wallet ni Terry at nakita niya ang larawan ng pamilya ng matandang lalaki. Pagkatapos ay kinuha niya ang address ni Terry, na nagbabanta sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na pupunta siya sa kanyang tahanan upang guluhin ang kanyang pamilya. Natakot dito si Terry, kaya ipinangako niyang magbabayad siya sa susunod na araw. Kinabukasan, nilalakad ni Ray ang kanyang aso sa isang parke. Doon, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Ali, na naglalakad din kasama ang kanyang aso. Mayroon silang maliit na usapan at pareho silang nagpapalitan ng magandang ngiti sa isa't isa. Nang maglaon, binisita ni Ray ang kanyang anak na si Brittany, na nakatira kasama ang kanyang dating asawang si Jacinta. Pagkatapos ay hinihimok niya ang kanyang anak upang bisitahin ang kanyang kapatid na si Bruce. Si Uncle Bruce ay napaka-friendly kay Brittany dahil madalas niya itong binibigyan ng mga regalo. Isang gabi habang nagbabantay si Ray sa isang nightclub, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Gary. Ang dalawa ay nag-uusap sa isang pribadong pag-uusap, at sinabi ni Gary na habang nanonood siya ng mga pelikula ni Lexi Lore at Mia Khalifa sa bahay, nalaman ng kanyang asawang Russo na si Tatiana ang tungkol sa DVD at nagalit sa kanya. Para mailigtas ang sarili, sinabi ni Gary sa kanyang asawa na si Ray ang nagmamay-ari ng DVD na iyon, at nakakagulat, pinaniwalaan niya ang kanyang mga kasinungalingan. Pagkatapos ay hiniling ni Gary kay Ray na pumunta sa kanyang bahay at kumpirmahin ang kanyang kwento kay Tatiana. Bagamat nag-aalangan sa simula, pumayag din ang ating bida. Sa susunod na eksena, pumunta si Ray sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan at nakita niya si Tatiana. Nag-aalinlangan siyang umamin kay Tatiana na siya ang nagmamay-ari sa DVD ni Lexi Lore at Mia Khalifa. Sinaway ni Tatiana si Ray at ibinalik ang DVD sa kanya. Nang maglaon, itinapon ni Ray ang DVD sa basurahan, ngunit kinuha ito ni Gary at ibinalik sa bahay nang hindi napapansin ng kanyang asawa. Kinabukasan, nang si Ray ay naglalakad kasama ang kanyang anak na si Brittany sa kalye, 2 binatang lalaki ang nakabangga sa kanya. Iniinsulto ng mga binata si Ray at gumagamit pa sila ng mga marurumi na salita. Matapos dalhin ni Ray ang kanyang maliit na babaeng anak sa kotse, nakita niya muli ang 2 batang lalaki, na ngayon ay nag-uusap sa kalye. Sinabi ni Ray kay Brittany na manatili sa loob ng kotse, na sinasabing bibili siya ng ilang newspaper, ngunit sa halip, dumiretso siya sa 2 binatang iyon at binugbog ang isa sa kanila habang ang isa naman ay nabigla at nakatakas. Ang pagkilos na ito, gayunpaman, ay nasaksihan ng isang babae. Habang hinahabol ang lalaking tumakas, nadatna ni Ray si Ali sa isang supermarket at nalaman niyang isa siyang paramedic. Sa pagkakataong ito, sinasamantala ni Ray ang pagkakataong hingin ang kanyang cellphone number.
Lumipat sa susunod na eksena, isang may-ari ng negosyo, si Luke Henson, ay kakatapos lang niyang magjogging at bumalik sa kanyang sasakyan. Biglang sumulpat si Ray at pilit siyang pinapasok sa trunk ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay dinala ni Ray si Luke sa kagubatan at sinabihan siyang maghukay sa lupa. Habang ginagawa ito ni Luke, pinatay siya ni Ray doon at inilibing siya sa lupa na hinukay ni Luke. Isang umaga nang nasa bahay sila, tinanong ni Brittany ang kanyang ama kung totoo si Santa Claus. Hindi kayang magsinungaling ni Ray sa kanyang anak kaya sinabi niyang pekeng puri si Santa Claus. Pagkatapos magtanong ni Brittany tungkol kay Jesus, Easter Bunny, at Tooth Fairy, ayaw masira ni Ray ang puso ng kanyang maliit na babaeng anak, kaya sinabi niya sa kanya na totoo ang mga unicorn. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang kwento tungkol sa kung kailan siya nagmaneho sa Blue Mountains at nakakita ng isang unicorn doon bago ito lumipad. Nang maglaon, pumunta ang ilang pulis sa bahay ni Ray at pinatawag siya sa korte dahil sa pambubugbog sa dalawang binata noong isang araw. Dahil dito, inutusan siyang dumalo sa anger management therapy sa gabing iyon. Pagkatapos, pumunta si Ray sa nightclub ni Freddy, ang Playhouse. Ipinaalam sa kanya ni Freddy na hindi si Luke ang taong dapat nilang patayin. Dahil dito, labis ang hinanakit ni Ray sa kanyang ginawa, kaya galit na galit niyang sinabi sa kanyang boss na sa susunod na pagkakataon ay bigyan siya ng tamang pangalan. Sa susunod na eksena, nakipag-date si Ray kay Ali. Nakikilala nila ang isa't isa at nagbabahagi ng kanilang nakaraan. Binanggit ni Ali ang kanyang bigong kasal sa edad na 21, at nagkwento naman si Ray na naiwasan na niya ang maraming bala. Tinapos ng dalawa ang kanilang date sa lugar ni Ray kung saan sila ay nagkakaroon ng matinding bakbakan. Kinabukasan, biglang may tumawag kay Ray mula sa ospital. Kasalukuyang nasa koma si Gary, at nakarating siya sa ospital. Inaliw ni Ray si Tatiana at tinanong ang bayaw ni Gary na si Vasily kung ano ang nangyari. Ibinunyag ni Vasily na nangyari ito dahil sa pagbebenta nila ng armas na nagkaroon ng problema. Ayon sa kanya, habang sila ni Gary ay nagsasagawa ng kanilang ilegal na negosyo, ilang lalaki ang humaharang sa kanilang pagkikita, hinampid si Gary sa ulo, at tumakbo palayo ang mga lalaki na humaharang sa kanila dala ang lahat ng baril na ibebenta sana nila. Habang pinakinggan ni Ray ang lahat ng ito, marami siyang napapansin na walang katuturan, tulad ng kung bakit hindi binugbog ng mga magnanakaw si Vasily at kung bakit walang mga galos ang kanyang mga kamay sa kabila ng sinabi ni Vasily na binugbog niya ang isa sa mga magnanakaw. Nang gabing iyon, pumunta si Ray sa bahay ni Vasily, binugbog siya, at pinilit na sabihin ang totoo. Itinanggi ni Vasily ang anumang maling gawain noong una, ngunit nang pagbabantaan siya ni Ray na papatayin siya, sa wakas ay nagsalita siya. Ibinunyag niya na siya at ang kanyang kasamahan na si Hassam ang nagplano para nakawin ang mga baril na ibebenta ni Gary, ngunit hindi nila inaasahan na ganito kalala ang gagawin ng mga magnanakaw. Nang marinig ito, isang galit na Ray ang pumilit kay Vasily na tawagan si Hassam. Nang dumating ang lalaki, hinawakan siya ni Ray habang tinutukan ng baril. Dahil sa takot, kinumpirma ni Hassam ang katotohanan na binugbog ng iba pang mga tulisan si Gary. Susunod, sinusundan ng ating bayani ang impormasyon ni Hassam tungkol sa mga magnanakaw at hinabol sila. Napatay niya ang dalawa sa mga lalaking responsable sa pambubugbog kay Gary. Kinabukasan, nagising si Gary mula sa kanyang koma at nagpasalamat kay Ray sa pag-aalaga sa kanya. Nang maglaon, bumisita si Ray sa lugar ng kanyang dating asawa para makasama ang kanyang anak na babae. Pinagalitan ni Jacinta si Ray sa pagsasabi kay Brittany na si Jesus ay hindi totoo, lalo na nang siya at ang kanyang bagong asawa ay nagpasya na palakihin si Brittany bilang isang Kristiyano. Bilang tugon, sinabi ni Ray na nagsasabi siya ng totoo at hindi niya gustong maniwala ang kanyang anak sa mga kwento bago umalis. Pagkatapos nito, dumalo si Ray sa iniutos ng korte sa sesyon ng anger management therapy. Sa ilang mga paraan, ang paggamot ay okay dahil ang alternatibo ay bilangguan. Gayunpaman, hindi maganda ang kanyang unang sesyon. Ang silid ay puno ng mga lalaki na binubugbog ang kanilang mga asawa at mga anak na hindi tugma sa karakter ni Ray. Sa makatuwid, kailangan niyang magsalita dahil hindi lang anger issues ang mayroon siya kundi impulsive control. Kapag sinabi niya sa grupo na hindi siya kabilang sa silid na ito na puno ng mga ama na nambugbog ng kanilang asawa at mga anak, at dahil sa kanyang sinabi, nagalit ang isa pang dumalo. Ito ay humantong kay Ray na halos makipag-away sa isang lalaki, ngunit siya ay pinigilan ng therapist.
Sa kasamaang palad, hindi lang ito ang issue ni Ray sa araw na ito. Ipinaalam sa kanya ng kanyang boss na si Freddy na ang mga lalaking nambugbog kay Gary at pinatay niya ay kabilang sa isang mafia na pinamamahalaan ng kapatid ng kanyang manugang na si Davros. Pagkatapos ay iginiit ni Freddy kay Ray na kailangan silang magkita ni Davros upang maging maayos na ang sitwasyon. Kinabukasan, si Vasily, habang nakadroga, ay pumasok sa bahay ni Gary para pagnakawan ang laman ng kanyang safe. Si Gary, nakakauwi lang mula sa ospital, ay nakapagpadala ng emergency text kay Ray, na nasa labas para mag-shopping kasama si Ali. Si Gary ay bumili ng ilang oras sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang mga dahilan tulad ng hindi niya alam ang code ng safe box. Sa kabutihang palad, dumating si Ray upang iligtas si Gary at agad na nakipaglaban kay Vasily. Si Vasily, ang Ruso, ay nahulog sa hagdan at sa panahong ito, nagawa ni Gary na agawin ang kanyang baril. Si Gary pagkatapos ay pinaputok niya ang baril sa bungo ni Vasily. Kasabay nito, dumating si Tatiana sa bahay, na naging dahilan para mataranta ang dalawang magkaibigan. Sinubukan ni Gary na putulin ang katawan ni Vasily upang mas madali nilang itapon ito, habang sinusubukan ni Ray na itago kay Tatiana ang pangyayari. Sa kasamaang palad para kay Gary, hindi pala tumama ang bala sa bungo ni Vasily, ngunit ang katotohanan, siya ay nahihimatay lamang. Kaya't nang subukang tagterin ni Ray si Vasily, nagising ang huli at tumakbo para sa kanyang buhay. Matapos ipaliwanag ni Gary sa kanyang asawa ang ginawa ni Vasily, galit na galit si Tatiana at hinabol niya si Vasily. Samantala, hindi na nakialam si Ray dahil wala na siyang oras para harapin ang pag-aaway ng kanilang pamilya. Bagamat may background na pagiging gangster si Ray, medyo may soft side siya, lalo na sa anak niyang si Brittany. Madalas niyang pinupuntahan ang mga laro niya, nakakasama siya, at dinadala siya sa bahay ng kapatid niya para malaman niya kung saan siya nanggaling. Ipinakilala pa niya ito sa bago niyang girlfriend na si Ali. Noong gabing iyon, sa wakas ay nakipag-usap si Ray kay Davros, ang kamag-anak ni Freddy at isang crime boss na ang mga tauhan niya ay binugbog at pinatay ni Ray kanina. Gayunpaman, ang pagpupulong ay hindi kinakailangang maging maayos. Malinaw na naroon si Ray bilang pagbibigay ng pabor sa kanyang boss na si Freddy, at sa pagsisimula ni Davros sa pulong sa pamamagitan ng pagtanggi na makipagkamay kay Ray, halos patay na ang tingin niya kay Ray. Kung tutuusin, ang pinakagusto ni Ray ay respeto. Galit na galit, nagpadala si Davros ng 3 tauhan para sundan ang ating bida. Sa sumunod na eksena, lumabas sina Ray at Ali na namimili sa malapit na supermarket. Kapag tapos na sila, pinigilan siya ng 2 lalaki na makaalis mula sa parking lot. Dahil naiinis na si Ray sa kanilang ginawa, personal na niyang hinahawakan ang sitwasyon. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at binugbog sila ng marahas hanggang sa tumakas sila. Nagulat si Ali nang makita niya ang bahaging ito sa pagkatao ni Ray. Nang maglaon, nang harapin siya ni Ali tungkol sa kamakailang insidente, kaya sinabi ni Ray kay Ali na ginagawa lang niya ang pabor sa lipunan sa pamamagitan ng pagpaparusa sa mga masasamang tao. Nang gabing iyon ay napansin ni Ray ang mga tauhan ni Davros na nagbabantay sa kanyang bahay, at dinala niya sila sa isang liblib na lugar. Pagdating niya sa isang luma at abandonadong pabrika, bumaba siya ng sasakyan at inihanda ang sarili na nakasuot ng bulletproof vest at may dalang isang baril na regalo sa kanya ni Gary. Nang dumating ang mga tauhan ni Davros sakay ng kanilang sasakyan, nagpaputok siya at walang awang pinatay silang lahat. Pagkatapos ng kanyang trabaho, umuwi si Ray sa bahay ni Ali na mayroong amoy ng pulbura ang kanyang kamay, ngunit hindi ito pinapansin ni Ali. Kinabukasan, plano ni Ray at Gary na pagnakawan ang isang nagbebenta ng droga, at gusto nilang sumama sa kanila si Nick dahil siya ang magdadrive ng kanilang sasakyan. Binanggit ni Nick na sasama siya sa plano bago siya nagdahilan na pumunta sa banyo. Sinubukan niyang tawagan ng isang tao ngunit aksidenteng nahulog ang kanyang telepono sa loob ng inidoro. Pagkatapos ay sinabi ni Nick kina Ray at Gary na lalabas siya para manigarilyo, gayunpaman, sa katotohanan, pumupunta siya sa malapit na payphone at nagdadial ng numero. Nahuli siya ni Ray, na nakasunod sa kanya sa labas. Sinusubukan pala niyang isumbong ang kanyang mga kasama sa pulisya. Isa pala talagang undercover na pulis si Nick. Dahil wala siyang dalang baril, isinuko na lang ni Nick ang kanyang sarili. Pagkatapos ay dinala siya ni Ray at Gary sa tahimik na lugar at natigil sila para mag-isip kung ano ang gagawin nila kay Nick. Natural, nasa kay Ray ang desisyong iyon dahil ayaw ni Gary na madumihan ang kanyang mga kamay.
Hinayaan ng ating bida si Nick na mabuhay dahil hindi niya kailangan na pumatay ng isang pulis na walang kasalanan at dahil doon wala siyang gagawin para kay Nick. Nang maglaon, si Ray ay biglang kinidnap nina Dave at Bobby, sila ang dalawang hitmen na binayaran ni Davros. Nagagawa ng ating tuso na bida na linlangin sila sa pamamagitan ng pagsisiwalat na mayroon siyang strongbox na nakatago sa isang partikular na lugar na may laman ng mas maraming pera kaysa sa kinikita nila sa trabaho. Pribadong pinaplano ng mga hitmen na kunin ang pera at pagkatapos ay dadalhin nila si Ray kay Davros. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala sila ni Ray para kunin ang strongbox ngunit sinasabi ni Ray na hindi niya naaalala ang code nito. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na bumili sila ng gas cutting torch sa isang malapit na tindahan ng hardware upang mabuksan nila ang strongbox. Sinabihan nila si Ray na pumasok sa loob ng trunk ng sasakyan habang nagmamaneho sina Dave at Bobby papunta sa hardware store. Habang bumibili si Dave ng gas cutting torch, iniwan ni Bobby si Ray sa trunk ng kanilang sasakyan para bumili ng sigarilyo. Pagbalik nila, nakakagulat na nakita nilang wala na ang sasakyan. Ang susunod na eksena ay nagpapakita kung paano ang kotse ay misteryosong nawala sa parking lot. Sa isang flashback, nakita namin ang dalawang kriminal na dumating sa harap ng tindahan. Tumingin sila sa paligid at ninakaw ang sasakyan nina Dave at Bobby habang si Ray ay nasa trunk pa rin. Pagkatapos ay nagmaneho sila papunta sa isang mekaniko upang ibenta ang kotse. Binanggit ng mekaniko na bibigyan lang niya sila ng pera kapag nasuri na niya ang lahat ng pyesa. Pagkatapos ay kinuha ng mga kriminal ang strongbox at iniwan ang kotse sa mekaniko. Maya-maya, narinig ng mekaniko ang ingay na lumalabas mula sa kotse habang si Ray ay humahampas mula sa loob para humingi ng tulong. Dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo, pinaandar ng mekaniko ang sasakyan papunta sa kagubatan at iniwan ito. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, sa wakas ay nakatakas si Ray mula sa trunk at sumakay sa kotse. Nagmamaneho siya at pumasok sa isang takeaway restaurant kung saan nakasalubong niya ang parehong dalawang kriminal na dinadala ang kanyang strongbox. Pagkatapos ay sinundan niya sila at kinuha ang kahon, ngunit natagpuan na naman niya ang kanyang sarili na muling kinidnap nina Dave at Bobby. Sinabi ni Dave na magpapatuloy pa rin ang plano, kaya dinala nila siya sa kakahuyan upang salubungin si Davros na naghihintay sa kanila. Pagkatapos nito, sinabihan ni Davros si Ray na maghukay ng libingan sa malapit. Sumunod, ibinigay ni Davros kay Dave ang kanyang bahagi ng bayad, ngunit isiniwalat ni Bobby kay Davros na nasa kanila ang strongbox ni Ray. Galit na galit, hiniling ni Davros na ibahagi din sa kanya ang pera mula sa strongbox. Binuksan ito ni Bobby gamit ang gas cutter, at ang walang laman na strongbox ay sumabog na ikinasugat ng lahat. Dahil si Ray ay naghuhukay ng libingan gaya ng inutos ni Davros, kaya siya lang ang may kaunting pinsala. Nagbibigay ito sa kanya ng sapat na oras upang patayin sina Davros at Bobby. Gayunpaman, iniwan niyang buhay si Dave bilang paggalang. Ito ay pagkatapos ay ipinahayag na sina Ray at Dave ay nagmula sa parehong trabaho bilang isang hitman. Nais lang ni Dave na makakuha ng pera para sa kanyang pamilya, at lalong-lalo na sa kanyang umaasam na asawa, na malapit ng mga anak ng isang sanggol na lalaki. Sinabi ni Dave na utang niya ito kay Ray bago umalis. Sa huling eksena, si Ray ay nakatanggap ng tawag mula kay Ali at ipinaalam niya sa kanya na mahuhuli siya upang makipagkita sa kanya ngayong gabi dahil sa mga obligasyon sa trabaho. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.